Brothers and sisters, alam nyo, salamat sa Diyos sa mga lingkod niya na ipinapadala sa atin para talagang ihayag ang puso niya sa ating lahat. Salamat sa kabisihan ng lingkod niya, no? Alam ko ang daming gagawin ng lingkod niya. Daming schedule. Siya po ay chairman ng PCEC, Philippine Council of Evangelical sa buong Pilipinas. Di siyempre, makikita yung simbahan sa buong Pilipinas, di ba? Sa daming mga nag-i-schedule. Pero isa tayo sa... Napaunlakan! Di ba? Napaka-pribileyo yon. Pribileyo ng Diyos sa atin yon. Walang iba kundi ang lingkod niyang si Bishop Noel Pantoja. At kasama niya, may bahay at ang bunso niyang anak. Wow. The best na palakpak sa Panginoon. Ang Panginoon. God be the glory. God be the glory. Hallelujah. Hallelujah. God be the glory. Sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat at pagsamba sa umagang ito sa lahat ng iglesia sa buong Pilipinas. Amen? Please be seated. Thank you so much, Pastor Dong, Pastor Ramey. Salamat sa inyong paanyaya. Sa akin ang karangalan at pribilehiyo na ako'y maging witness sa ginagawa ng Panginoon dito sa The Hub, the Habitat of United Believers. At salamat sa Panginoon dito sa Parañaque at sa iba't ibang lugar pa sa Pilipinas. Ang prayer ko ay Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng continent. Amen? Amen. Amen. Sapagkat mayroong 15 million Filipinos outside of the Philippines. When I looked at, I think 3 weeks ago, 116 million Filipinos, ano? And then, ang count ngayon, meron ng 94,000 Bible-believing churches sa Pilipinas. Palakpakan natin ang Panginoon. We're about 15 million dito sa Pilipinas. And yet, 100 million pa ang kinakailangan nating i-reach ng gospel ng Panginoon dito sa ating bansa. Kaya, hindi pwedeng tutulog-tulog ang Church ni Jesus Christ. Amen? At ako naman po ay nagagalak. Alam nyo, honestly, I've been to hundreds of churches around the Philippines. Pero ngayong umagang ito, ay ako'y galak na galak. At totoo yung the joy of the Lord is my strength dito sa The Hub, Parañaque. Ang saya-saya nyo. Hallelujah. Eh, marami akong napuntahan na mga simbahan. Yung iba ay talagang pagpasok mo pa lang, wala kang maririnig kahit na isang kalansing. Kasi merong mga church na silent night talaga. At meron namang mga church na sobrang joy to the world, na rock and roll, ano? Yung mga simbahan na meron pang mga umuusok at saka, pero salamat sa Panginoon, ang joy dito sa paglilingkod sa Panginoon, the testimonies. I like the worship songs. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya kasama ko po yung wife ko, kasama ko rin yung aking bunsong anak. At salamat sa patotoo ng mga anak din ni Pastor Dong, Pastor Ramey. Salamat sa pagpapala. I pray that more blessings and favor be upon you and all the families dito sa The Hub, Parañaque and beyond. Amen. Dala-dala ko po ang pagbati mula sa Body of Christ dito sa Pilipinas. Pwede ba nating ipakita yung meron akong mga ilang souvenir pictures dito eh. Yeah, you can go to the next slide. Parang wala, no? Slide 2. Yeah.
Sapagkat may souvenir picture tayo sa... Oo, yan po. Yan. Alright. Okay. Yan. So, greetings from the Philippine Council of Evangelical Churches. You can go to the next slide. May clicker ba tayo? Meron ba kayong clicker? Okay. Alright. Noong pong 2023, ay nandoon tayo sa Clark Marriott. Oo, sa sa Angeles, Pampanga, sa Clark, Pampanga. At doon ay sinelyahan natin ang partnership ng The Hub of Christ, Parañaque, at ng Philippine Council of Evangelical Churches. Amen? You've been doing ministries. At pero salamat sa Panginoon sapagkat all around the Philippines, we're 90 denominations and over 55,000 churches. Ay nagkakaisa po tayo na isulong ang ebanghelyo ng Panginoon dito sa Pilipinas. Sabi ko nga, merong silent night at merong merong rock and roll church, ano? At merong Conservative Baptist, may Pentecostal, Charismatic, Presbyterian at lahat ng mga denomination. Pero tayo ay pinag-isa ng Panginoon sa kanyang mabuting balita na sino man kumilala kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay, siya ay kabilang sa kaharian ng Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, you and I, we belong to God's kingdom. Yan. So ito pong picture, yung unang-unang picture, yan. Yan po ang picture. At nandyan si Pastor Dong, ano? At si Pastor Rame, ano, ha? Ito po ay 2023. At ito pong representation na ito represents the chairman or president or the senior pastor only, no? Of all the denominations in the Philippines. Kaya makikita niyo maliit. Pero po ito, this represents a lot of denominations and churches in the Philippines. Tapos nasundan po yan. Go to the next slide. Kita mo ando ka, Pastor Dong. At yan ang, alright. Next slide. Yan. Ito naman ay nung June 9 to 12. We missed you. Oo nga. Pero may representative. Okay? Ito naman po ay naganap sa Grand Regal Hotel sa Davao City. June 9 to 12. Nung nakaraan, ang ating chairman of the board ay si Pastor Peter Tanchi. Ano po? Itong dito ay na-elect naman si Dr. Andrew Luzon, ang chairman ng Cityland Group of Companies, na isang lay evangelist din. So dito po sa ating family ng PCEC, ay meron po tayong denominational leaders, meron tayong church leaders, at meron din tayong mga para-church organization leaders. So vast array of people in the marketplace, in the church, in business, ay yan. Thank you so much. Ito ang next slide. Okay, yan. Yan po. At pagkatapos ng National Assembly, since we were in Davao City, inibitahan na rin natin ang mga kapastoran, hindi lang sa Davao, sa Mindanao. 5,000 po ang dumating. At ito, I think this is just part of the delegation sa Mindanao. Pero ito po ang pamilya ng Panginoon na ating kinakabilangan at walang pagtatangi dito. Merong mega church, merong small church, may house church, may online church, at lahat ng mga klase ng pamilya ng Panginoon ay nagkakaisa in the discipleship of the nation. So, purihin ang Panginoon. Ito po ang ating pinagkakaisahan. A discipled Filipino nation where Jesus Christ
is recognized as Lord of all. Ito po ang pinagkakaisahan natin. So ito ay 90 as of today. 90 denominations, over 55,000 churches ito, and 286 para-church organizations. Ito po merong university, may college, seminary, World Vision, Compassion International, NGOs, INGOs, nagkaisa po sa PCEC, sa vision na ito na idisipulo ang buong bansa. At ang mission natin is to glorify God. Yan ang pangunahin. Amen? To glorify God by catalyzing the multiplication of healthy evangelical churches that will transform their communities to become Christ-centered, experiencing peace, justice, and righteousness. As of today, mga kapatid, 18,000 barangays pa ang natitira na walang Bible-believing churches. Sabi mo sa katabi mo, malaki pa ang trabaho natin. Amen? Yan. So, ako'y natutuwa sapagkat kayo ay kanina binati ninyo yung inyong mga outreaches at patuloy ang church planting ministry. We need to be more aggressive. We need to be more bold and aggressive in evangelism, discipleship, and church planting. And I really believe we are better and stronger together. Isang simbahan, isang denomination, kahit pinakamalaki kang mega church, you cannot complete the Great Commission. We need to work together. At we need to collaborate. Salamat sa Panginoon sa unity of the body of the Lord Jesus Christ. Amen? Paminsan-minsan, meron ding maririnig kang iringan, division, lalo na pag-eleksyon. Nag-iiba-iba yung kulay, ano? At, pero sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, kalamidad, disaster, at anuman, ang body of Christ ay hindi mapaghihiwalay ng politika, ng ekonomiya, socio-economic, political, cultural situations in the country. Amen. So yan po ang ayaw na mag-forward. Yungon. Okay. So ito naman po ang sinasabi ko kanina, Pastor Dong, habang merong malaking Global Harvest Conference sa Korea na dapat ay nandun din tayo, pero sa November 4 po ay 60 years na ang PCEC. Alam ko, Pastor Dong, nasa Jeju Island kayo. Pero kung wala kayo, iniimbitahan ko ang lahat ng dahab. Okay? Na pumunta dito sa CCF kasi yun ang pinakamalaking auditorium ngayon na isang simbahan at tayo ay mag-worship together sa 6 years. Maasahan ko po ba ang dahab? Hahanapin ko kayo doon. Hindi bale, excuse na kayong dalawa. Pero, Brad, hahanapin kita doon, ha? So, you are invited and get your tickets early sapagkat ang seats ay 8,800 lang. So, kung hindi kayo nakakuha sa loob, ay doon na kayo sa overflow o kaya sa basketball court sa itaas. So, reserve your tickets early. Tayo naman ay textmate. So, sabihin mo kung ilang daan ang kailangan mo. Okay? I-reserve ko na. Pastor Dong, ha? Okay. Of course, napakahalaga. Ito po ang aking pamilya. Ayan. Ito po ang aking sweetheart ng 42 years na kami. We celebrated our 42nd wedding anniversary last June 28, 2025. The Lord has blessed us on our second or third year of marriage
tinawag na po kaming maglingkod sa Panginoon. Kaya 40 years na kami in the pastoral ministry. And the Lord has blessed us with 3 beautiful children and most beautiful grandchildren. In my eyes. In my eyes. Ito pong aking mga anak. Alam niyo po, greatest joy. 8 na po yung apo namin. Kaya, ito si Zach, ang bunso namin. Pero ito po si Mark, yung panganay namin. Hindi po. Itong panganay namin, 3 ang anak. Ayan. Nakatira po siyan. Kaya madalas kaming dumaan dito dahil sa New Valley, nakatira yan. At naglilingkod sila doon sa GCF New Valley. Ang aking anak, worship leader. Tapos siya rin ay yung Young Professionals Group, D-Group leader. At yung asawa niya naman ay siyang head ng Sunday School department dun sa church. Kaya naglilingkod sa Panginoon. Glory to God. At kaya ang dalangin ko sa Panginoon ay ang lahat ng mga apo din ay umibig sa Panginoon. So that the next generation, we will not lose the next generation for the Lord. Ito namang aking pangalawa, itong naka-yellow na dress, yan ang aking second child, si Laika. Sila po ay nakatira sa Canada. At ang kanyang business, Airbnb. Talaga naman pong pinagpala ng Panginoon yung mga anak natin. Pastor Dong. At mapala din siya, yung kanyang napangasawa, isang dentista naman sa Canada. At yan ay medyo mas masipag. 5 ang kanyang anak. Walang katulong yan. Pero lahat siya. At hallelujah. At ang etong si Zach, ito ay miracle gift sa amin ng aking misis. Alam niyo kung bakit? Kasi ang 19 years na, nakala namin ay emptiness na. So, nandun kami sa Baltimore, Maryland noon. Ibinenta na namin yung bahay namin. Bumili na lang kami ng kondo na maliit at maliit na kotse. At doon kami naghabulan. So, after 19 and a half years, sabi ng Lord, sobrang mahal ko kayo. I want to give you a handsome gift. Lumabas si Zach. Hindi oops yan, hindi aksidente. Pinlano talaga ng Panginoon that in this age, ay meron kaming handsome son na kasama. Pero ngayon, lumuluha-luha na rin kami kasi sa September 11, ay nakakuha po siya ng scholarship sa Wheaton College sa Illinois. Kaya magka-college. God is good, amen? So, salamat sa Panginoon, sa church, sa family, at napakabuti po talaga. There is joy in serving Jesus. Okay. Ngayon po, ay na-share ko ito kay Pastor Dong. I want to share about the unstoppable growth of God's kingdom. Nung lumalakad po ang Panginoong Hesukristo dito sa lupa, you will notice na ang kanyang central theme ng kanyang pagtuturo is about the kingdom of God. Now, what comes to your mind? Pagka sinabing kingdom of God, ano ang naiisip ninyo? Sometimes we think, malaking organization, siguro mega church, o isang malaking property, isang malaking organization. Ito ang nasa isip po natin. Pero when Jesus Christ talked about the kingdom of God, hindi ito isang lugar. Hindi rin ito isang property. Hindi rin ito isang building. Hindi rin ito isang malaking organisasyon ng tao. Na parang doon sa kingdom of Jesus Christ sa Davao, Malaking organization. Pero
the kingdom of God is like the prayer of the Lord Jesus Christ. Anong prayer ni Jesus Christ dun sa the Lord's Prayer? Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Ang panalangin ni Jesus noon, maghari ka nawa dito sa lupa kung papaano ka naghahari sa langit. So pag sinabi ni Jesus na kingdom of God, it is the rule and the reign of the Lord Jesus Christ in all creation, including the hearts of people. Kung tayo ay kumilala kay Jesus bilang Panginoon at kinilala din natin siyang tagapagligtas at Panginoon at Hari ng buhay natin, si Jesus ay dapat naghahari sa buhay natin. Amen? So kasama tayo sa kingdom of God. So tell the person beside you, you and I, we belong to the kingdom of God. Now, tignan po natin, himay-himay natin ito. Meron akong mga verses dito. So, ito nga po, yung sinasabi ko, it is the rule of God in all creation and in the hearts of people. So, pag sinabi nating the kingdom of God, seek ye first the kingdom of God. Yan ang mga teaching ni Jesus Christ. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sikapin natin, hanapin natin na tayo'y pagharian ng Panginoon ang buhay natin. Si Jesus dapat ang maghari sa simbahan, siyang hari sa pamilya, siyang hari ng ating puso at buhay, at ang lahat ay ipagkakaloob niya sa atin. Amen? So ito po, ang dito sa mga parables sa Mark chapter 4, ay itinuro ng Panginoong Jesucristo. Merong tatlong mahalagang parable dito na itinuro ang Panginoong Jesucristo tungkol sa growth of God's kingdom. Nung itinuro ng Panginoon ang parables na ito, He was encouraging the believers, like us, like the church. Maraming beses sinasabi ng Panginoon na sa kanila na ako'y babalik sa langit. Iiwanan ko kayo. At ipagpapatuloy ninyo ang gawain. It's global evangelization. Yan ang plano ni Jesus Christ. Later on, sinabi niya, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey all things that I have commanded you. Pero Jesus promised, lo, I will be with you to the end of the age. Pero physically, sinasabi ni Jesus, babalik na ako sa piling ng Ama sa langit. So, may fear yung mga disciples ni Jesus. Paano namin tatapusin ang gawain ito at isusulong ang paghahari ng Panginoon dito kung wala ka na? Kaya ang pangako ng Panginoon, hindi ko naman kayo iiwanan. Darating ang banal na Espiritu. So, He will be with us to the end of the age. So, itong parables na ito ang sagot ni Jesus sa fears, sa takot, sa mga pangamba ng mga disciples niya. Na kahit na anong mangyari, unstoppable ang growth ng kingdom of God. Ano man ang mangyari. Sa atin mga kapatid, sa ating panahon, ngayon, araw-araw, maririnig natin ang napakaraming problema sa ekonomiya, sa politika, sa kultura, at bukod pa dyan, may disaster, may calamities, napakarami. Sa culture natin, ngayon, nire-redefine ang family. Iba na ang family. At pati sexuality and sex, nagbabago ang kultura. Pero salamat sa Panginoon, meron tayong saligan. The Word of God stands forever. Amen? Lahat lilipas.
Pero ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. So ito ang sinasabi ng Panginoon sa parables na ito, na anumang bahagi ng kasaysayan, lalago ang paghahari ng Panginoon. At ang kanyang kapangyarihan, hindi mapipigilan, at ang kaluwalhatian ng paghahari at ng kahariang ito, it will be dominant. It will be supreme in all kingdoms everywhere. So, sa atin din po ngayon, mga kaibigan at kapatid, ito ay dapat ma-encourage tayo. Anuman ang hurdles, struggles, challenges ng ministry, maging sa ating personal na buhay na pagsunod sa Panginoon, anuman ang mangyari, kailangang magkaroon tayo ng kumpiyansa, ng courage and strength to pursue the mission of the church. Walang makapipigil sa atin, walang makapipigil sa paglago ng paghahari ng Panginoon. At tayo nga inutusan, and I heard this siguro twice or thrice na kanina, go and make disciples of all the nations. So itong inutos ng Panginoon sa mga alagad niya ay ipinagpapatuloy pa rin natin after 2,000 years. So, tatlong mahahalagang katotohanan ang nais ko pong tandaan natin dito. Unang-una, tatlong parable, tatlong katotohanan. Number 1 is the kingdom of God. Everybody read. The kingdom of God will triumph in the face of all adversities. Ano mang difficulties, persecution, hardships, even death, walang makakapigil sa paghahari ng ating Panginoong Diyos. Dito po sa Mark chapter 4, verses 1 to 20, ay, napakamadamdamin. Basahin po natin ito at atin talagang i-meditate, ang tinuturo ng ating Panginoon. Okay? Kung nakikita po ninyo, basahin natin, And then, let us completely understand, ano ba ang nasa puso ni Jesus nung sinabi niya yung parable of the sower. Ready? Basahin po natin. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo naunawaan talinghagang ito? Okay? Nag-umpisa po ako sa verse 13, kasi ito na yung explanation. Okay? Explanation na ito. Verse 14, ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhing inihasik ay ang salita ng Diyos. Yan. At ang mga binhi namang nalaglag sa daan, kasi may nalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos, pagkarinig nila'y dumating si Satanas at inaalis ang salitang inahasik sa kanila. So habang nagpipreach sa mga pastor si Satanas, ay tinatignan niya, sino kayang may snatch ko na salita ng Diyos? Kaya huwag kayong matutulog dito. Okay? Verse 16. Ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay mga taong nakikinig. Gising din. Nakikinig pa ng salita ng Diyos, agad tinanggap ito. At may hallelujah at amen pa. Subalit, hindi ito tumitimo sa kanila. Kaya't hindi sila nagtatagal. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig, dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko. Okay? Next slide. Yan. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa may matitinik na halaman. Ito naman yung dawagan, maraming makahiya. At matinik Pero yung butil ay naitanim sa tabi ng makahiya. Sila ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit dahil sa
alalahanin sa buhay na ito. Pagkasilaw sa salapi o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ay nawawalan ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito nakapamumunga. Pero ito ang good news. Ito naman ang katulad ng mga bidhing nalaglag sa matabang lupa. Sila ang mga taong, nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos at namumunga ng masagana. May tig-30, may tig-60, at may tig-100. Ano ba ang sinasabi ni Jesus sa parable of the sower? Nung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, sa inyong paghayo at pagsunod kay Kristo, mayroon talagang darating. Ayan, si Satanas, mga pagsubok, at mga kaway ng sanglibutan. Kung titignan mo dito, ay 4 kinds of soil. 3 lang ang parang successful dito. 75% failure, kung makikita natin dito sa istoryang ito. At kung titignan mo, bakit naman napaka-clumsy nitong farmer na ito? Clumsy! Bakit ka naman magtatanim sa tabing daan? Di ba? Sa dawagan. At sa batuhan. Ganito ang konteksto nito Pastora May. Wala pang iri nung araw. Hindi pa marunong ng farming itong mga alam niyo noon sa sa Israel nung araw, ang ginagawa nila aararuhin saka maghahasik ng Ganon ang farming daw nung araw. Pero pumunta ka sa Israel ngayon, high technology na sila ngayon. Binigyan sila na ng wisdom ng Panginoon. Pero, sabi doon, sa history, kung ganon ang sistema ng farming, ang sabi daw, yung 7% return of the seed sown, that's normal. Ordinary yan. 7% return. Okay na yan. Kung 10% return of the seed, happy na sila. Happy na sila sa 10%. Pero dito, ang sabi ni Jesus, meron namang 30%, 60%, and 100-fold return. Anong lesson na tinuturo ni Jesus dito? Sa ating pagsunod sa Kanya at paghayo sa paghahasik ng binhi. Ano yung binhi? Word of God. As we sow the Word of God, as we present Jesus to people, merong hurdles, difficulties, may rocky, thorny, at meron pang mga persecution sa atin and opposition. May mga adversities sa ating pagsunod sa Panginoon. Pero ang sinasabi ni Jesus dito, sa mga alagad niya, kung kayo ay generous, magpatuloy kayong maghasik ng salita ng Panginoon at maging faithful kayo sa paghasik ng salita ng Panginoon. Darating ang panahon ng abundant harvest. Hindi 7%, hindi 10%, kundi ang harvest ay 30, 60, and 100-fold. So yan ang pangako ni Jesus. Ang call niya sa mga disciples, hindi madali ang gagawin ninyo. Evangelization of the world. You go and make disciple of all the nations. Hindi madali yan. Pero be generous in sowing the seed of the Word of God. And be faithful. At yan nga ang ginawa ng mga alagad, di ba? Pinagpapatay sila sa Rome, na-persecute sila. Pero praise God, after 2,000 years, nakarating sa Paranaque ang gospel ni Jesus. Hallelujah! Kasi nagtapat sila at patuloy na naghasik ng salita ng Panginoon. Ang lesson ni Jesus dito, no amount of adversity. Kahit na anong adversity,
unstoppable ang growth ng seed of the Word of God. Hindi mapipigilan yan. Okay? Ito, isang kwento. At ito po'y malapit na malapit sa puso ko. Hindi po ito galing sa internet. Ito po ay patotoo ng inyong lingkod. Okay po? Noong mga 1947, may mga mission organization sa United States. Tinarget nila yung Western China, Chengdu, Nosu people, at sabi nila, doon mag-uumpisa tayo ng mga gawain ng Panginoon, church planting. Subalit ano po ang nangyari? Yan. Merong isang couple, chaplain sila sa US Navy. Si Bill and Flossie nag-volunteer. Sabi nila, iiwanan namin ang Pennsylvania at pupunta kami doon sa kabundukan ng China para mag-church planting. At yun, kasama ang kanilang dalawang maliit. Nakapag-umpisa na sila ng parang dahab, nag-church planting na sa kung saan-sang lugar, sa Chengdu, sa Xichang City, sa China. Pero ano po ang nangyari? Noong 1947 at 1948, yan. Nagkaroon ng revolusyon sa China. At ang ano po ang sabi dyan? Missionaries Bill and Flossie Simons with their two children were ordered to leave the mission field in China. And so they fled to Manila when persecution started in China. Alam niyo kung saan sila napunta? Sa Grace Christian College. At nagturo ng English. So ito'y true story. Now, itong book na ito, Chronicles of Religious Persecution in China, ang sabi dyan, Joseph Kung, president of the Cardinal Kung Foundation, said in Washington Times article, since the communist takeover in China in 1949, tens of thousands of bishops, priests, tens of thousands, and faithful have been arrested and have been placed in jail for 10, 20, 30, or 40 years. He said that some have died in jail, others have been released and have died shortly after. Gustong linisin ng government ng China ang lahat ng mga foreign teachings, including Christianity from the West, in-expel nila sa China. Isinarado ang lahat ng mga simbahan, including yung mga simbahan na naumpisahan na ni Bill at Flossie. Ano po ang ginawa sa mga Bibles? Ginather yan. Lahat ng Bibles, sinunog sa kalsada ang mga Bibles. At ang lahat ng mga foreign missionaries, American or Asian, were expelled in China. Talagang cleansing. Cultural revolution ito. Hoping na wala ng foreign teachings sa China. Can you imagine the feeling of Bill and Flossie Simons? Na naghanda sila, pumunta sa China to sow the seed of the gospel. Pero nagkaroon ng persecution. Alam po ninyo, si Bill at si Flossie ay nagbiyahe from Chengdu to Hong Kong over a month. Ang sakay nila, mountain, bisikleta, kung ano-ano ang sinakyan nila, from Hong Kong to Manila Bay. Ang dala lang nila ay isang drum ng mga damit. Wala nang gatas yung mga anak nila, gutom na polio pa. Si Bill Simons habang nasa barko. Pero nabalitaan nila, maraming namatay at nasarado na ang mga simbahan sa China. At ang mga Bibles, wala na. So parang nawala na sila ng loob, no? Na nagkaroon ng persecution, pinatay, hinadlangan talaga. So ang tanong dyan, paano, ang takbo ng Christianity sa China noong 47 and 48?
Ito ngayon, ang nangyari kay Bill and Flossie Simons. They served temporarily at Grace Christian High School as English teachers. But they met a group of Filipinos meeting regularly for prayers at a soya factory, kila Sisip po ito, in Nagtahan, Manila. Ito mga Filipino businessmen na ito at isang town mayor, nananalangin sila na mag-umpisa ang mga church sa Eastern Laguna. Mga Christians ito eh. Kaya lang, mga bagong Christians ito, itong si Mayor Luis Pantoja Sr., father ko po ito. Na born again siya after the war. After the war, na born again siya. So sabi niya, nananalangin siya, Lord, gusto kong matuto ng Word of God. Gusto ko yung town namin magkaroon ng church. Ito namang mga businessmen ay nasa Nagtahan. Ito naman si Bill at Flossie galing sa China. Pinagtagpo-tagpo sila ng Panginoon para sa isang pangitain. What a coincidence! Divine appointment. Hindi aksidente ang nangyari sa China at dito. Kaya, nung magkita-kita sila, God orchestrated everything. May plano ang Panginoon sa buhay nilang lahat. At ito po ang nangyari. 1955, Santa Maria Evangelical Church. Si Mayor Pantoja ay naging Pastor Luis Pantoja. Ayan po. 1961, ipinanganak po ako niyan. Ngayon alam niyo ang age ko. Yung babae na nakasalamin at may babying cute na cute, ako po yan. 1961 eh. Wala namang kokontra, baby naman eh, no? At yung nakaupong babae, ito, sister ko yon. Ayun si Bill Simons. Itong nakakapit sa post, yan na po si Mayor Pastor Luis Pantoja. At yung mapayat na binata doon, yan po si Luis Pantoja Jr., yung pong naging pastor ng Green Hills Christian Fellowship sa Ortigas. Brother ko po siya. Sa madalit sabi, ito po ang nangyari sa kanila, no? Dahilan sa ministry niyan, maraming sumunod sa province of Laguna. Nag-expand sa Lucena, sa West Avenue, Quezon City. Okay? Hanggang tinarget nila 200 churches in the whole Philippines. So, from zero, ay lumago ang gawain ng Panginoon. Green Hills Christian Fellowship was born in 1978. Ito po yung gathering nila, di ba? Nag-dream sila ng 200 churches. Ang ibinigay sa kanila ng Panginoon, 232 churches. Nag-dream sila ng 10,000 water baptism, 11,000 water baptism ang nangyari sa kanila. Dinalaw pa sila ni President Marcos Sr. nung time na ito. Ito naman po, nung 2005, sinelebrate nila ang 50 years of ministry sa Araneta Coliseum. Simultaneously, meron sa Bacolod at saka sa Davao. Ito naman sa Araneta Coliseum, tinawag po akong senior pastor ng church na ito. Pero before this, kami ng wife ko, baby pa si Zach, in-interview namin si Bill Simons. Pinuntahan namin, retired na siya, at ikinwento niya lahat ng ito. Kaya yung mga pictures na yan, galing kay Bill Simons mismo. Ngayon, nasa langit na si Bill Simons. Now, ang question, what happened to China? Namatay na ba ang Word of God? China, right now, has one of the highest church growth rate. Ngayon, may persecution pa rin sa China. Pero ngayon, China has the highest church growth rate in the world in terms of conversion, baptism, and house churches planted every day.
ang sabi ng mga Chinese believers, nung sinunog ang mga Bible, alam nyo ginawa nila? Minemorize nila by books. At nagpunta sila sa mga house churches. At pagkatapos yan, saradong mga simbahan, bahay-bahay sila. Parang yung nangyari nung COVID-19 sa atin. During crisis, sabi ng mga Chinese believers, para kaming mga kawayan. Habang pinuputol mo ang mga kawayan, dumadami. Ganyan ang mga Kristiyano. Hallelujah! Walang adversity ang makakapigil sa paglago ng paghahari ng Panginoon. Ito pang nakakatawa. Ang mga Chinese church is raising thousands of missionaries to be sent around the world. Bawat Chinatown, meron na pong mga gawain ng Panginoon. Yung nangyayari sa West Philippine Sea, atin talaga yung West Philippine Sea. Amen? Pero naha-highlight yan. Pero ngayon, ang church sa China, yung underground church, malago pa rin. At sila ay ginagamit rin ng Panginoon. Kaya hindi lahat ng mga Chinese ay pogo. Amen? Marami. In fact, marami tayong mga partners na Filipino-Chinese na ngayon ay nagmi-mission sa China. Hallelujah. Ito pa ang nakakatawa. Nung 47 and 1948, sinunog ang mga Bible. Kala nila wala na. Yung pala sinaulo ng mga tao. And then, they reprinted the Bible. Of course, dumating na ang United Bible Society. At ngayon, kung tatanungin nyo, saan ba ang pinakamalaking printing press ng Bible? Amity Publishing Company sa Nanjing, China. Pinuntahan po namin ng misis ko yan. Yan. Sabi ang report ng mga communist party, sabi nila, siguro mga may 30 to 40 million daw. Pero ang report sa amin, about 300 million. And this was 10 years ago. So ibig sabihin, malakas ang church growth sa China. Dinalaw po ako ni Dr. Liu doon sa yung manager ng Amity Press, Nanjing, world's largest Bible printers, at bumisita sa PCEC. Ibinigay niya po sa akin, kawayan pa yung yung cover. 100 million copy of the Bible na na-print nila. So ngayon siguro mga 200 million na ang naipiprint nila. Kung kayo ay merong life application at Life in the Spirit Bible, printed po yan sa Amity. Ayan. At ito po, staff holding the 100 million copy of the Bible printed by Amity. Bakit ko naikwento ito, mga kapatid? The kingdom of God will grow in the midst of oppositions, hardship, persecution, and sufferings. Everybody shout, unstoppable. Unstoppable. So tayo mga kapatid, the hub of Christ, Parañaque. Let's continue to sow the gospel seed generously. First time ko nakita na sa worship service ay merong pagsasanay how to share Jesus. How to share the gospel. God bless you. Lahat kayo ay tinuturuan upang maging generous and faithful sowers of the word. Ay ano mangyayari dito sa inyo? Naturally. Hindi 7%, hindi 10%, but there will be abundant harvest in the hub. 30, 60, and 100-fold. So mga kapatid, ano man ang mangyari, hanggang dumating ang Panginoon, let's be faithful in sowing the Word of God, the gospel. And not just faithful, but generous. Merong mapupunta sa dawagan. May mapupunta talaga sa hindi tamang lugar.
Pero hindi nyo kasalanan yon. Si Satanas ang nag-aagaw ng di ba? Pag sinasabi ni Jesus, there will be adversities. But continue to be faithful. Abundant harvest will come. Everybody say, 30, 60, and 100-fold. Abundant harvest will come. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito. The second point dito, the second parable, ang itinuturo talaga sa atin dito, nung una, unstoppable in the midst of adversity. Dito talaga, basahin po natin ito. Ready? Go. Sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay may tutulad sa isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw, samantala, ang binhi ay tumutubo at lumalago, ngunit hindi alam ng naghasik kung paano. Malalim, ano po? Kahit hindi alam ng farmer, tutubo yung seed. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim, usbong muna ang lumilitaw. Kala mo maliit lang sa una, saka ang tangkay, pagkatapos nahihitik ito sa butil. Kapag hinog na ang mga butil, agad itong ginagapas ng taong naghasik sapagkat harvest time na. Hallelujah. Ayan. Ano po ang lesson dito? Yan. A man scatters seed on the ground. Night and day, whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows, though the farmer does not know how. Hindi alam ng farmer. Walang farmer na pag nagtanim, huhukayin niya, tumubo na kaya after 3 weeks? Hindi. Ang farmer, didiligan mo lang yan, maghihintay ka na lang. Kasi yung lupa, ang bahala. Yung araw, of course may pataba, didiligan mo yan, aalagaan mo. Okay? Ano pa ang matutunan natin dito? All by itself, the soil produces stalk, head, the full kernel. As soon as the grain is ripe, he puts the sickle because the harvest has come. Dito ay tinuturo ni Jesus, the seed grows spontaneously. Ang ating gawain ay faithfully and generously mag-sow ng seed. Pero ang Diyos ang bahala. Hindi nakasalalay sa galing ng tao, sa kayamanan ng tao, o kahinaan ng tao, ang gawain ng Panginoon. Ang gawain ng Panginoon ay nakasalalay sa kapangyarihan ng Diyos, sa kayamanan ng Diyos, at sa katalinuhan ng Diyos. Hallelujah! Ay kung aasa lang ang Diyos sa atin, puro kahinaan lang tayo. Di ba? Kapalpakan, sa iyo nang galing at sa ating lahat. Pero katalinuhan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, at resources ng Panginoon. Kaya itong building na ito, huwag kayong mag-alala. God owns the gold and the silver. Hindi nyo namang gawain ito, gawain ng Panginoon ito. God will provide. The farmer waits until the harvest, and the farmer sows the seed, but he is not the cause of the growth. Kaya wala tayong dapat sukat ipagmalaki. Na malaki na tayo, marami na tayo, maganda ng gawain. All glory to Jesus Christ. Mga kapatid, meron akong another kwento sa inyo. Hindi rin ito galing sa internet. Testimony rin po ito. About 20 or 25 years ago, nakilala ko ito. I was younger pastor. Ngayon silver hair na tayo, no? Nakilala ko ito, si Juanito Japal. Nakilala na rin ng misis ko. At nakilala rin ni Zach, itong mga pamilya na ito. Si Juanito Japal ay taga Kitumbod Jose Abad Santos, Davao del Sur.
Sa dulo na po ito ng Pilipinas. Okay? At meron ba taga Mindanao dito? Yan. So doon, lampas pa ng Sarangani. Jensan, Sarangani, doon sa dulo. So, nabalitaan ko ito, nagbabasa ako ng isang testimony. Ito daw si Juanito Japal ay hindi high school graduate. At, of course, marunong nang magbasa at marunong siya mag-share ng gospel. Nakakilala siya sa Panginoon. Manobo tribal leader. Ang Manobo, ito ay they worship the spirits of their ancestors. So, merong ancestor worship. Pagkatapos, sinasamba nila ang buwan, ang araw, at sinasamba nila kung ano man gumagalaw kasi baka nandyan ang spirito ng ancestor nila. Nakakilala si Juanito sa Panginoon. The true living God, nakilala niya. Kaya ang sabi niya, gusto kong, nasa Jensen yon, gusto kong bumalik sa Kitumbod at ishare ko sa pamilya ko at sa buong barangay ang gospel ni Jesus. Alam niyo ang nangyari? Si Juanito nakapag-umpisa ng isang church. At naging 25. Today, 37 churches na ang naumpisahan. Pastor Dong, hindi imposible kung magkaroon kayo ng 200 churches. But let me share this, kung paano nangyari ito. Naintriga ako, paano nangyari ito? Walang Bible school. Sabi ko siguro may Korean missionaries ito o kaya American missionaries. So, gusto kong makita paano ang paggalaw ng Panginoon doon sa church na ito. So nilakbay ko po from Jensan to Sarangani, lampas pa, mga 7 hours. Kasi rough road. Pagdating ko dito, sabi nila, Pastor, hindi pa po ito. Another 6 hours by motorcycle. Pero kasi bulubundukin. At kung kabayo naman, ay siguro po ay yung sunset na tayo. Bakit ka ako motorsiklo at mas mabilis? Kasi walang kalsada So mga trucks lang. Sabi niya, medyo delikado kasi bangin-bangin. Bakit naman kabayo? Kasi tatawid tayo ng mga 6 o 7 ilog. Sabi ko, sige, kabayo na lang. So nangabayo, nakarating din kami finally. Nung dumating ako sa Kitumbod, parang nanganay ako. Parang, ang sakit ng likod ko talaga. Maghapon kami sa kabayo. Pero praise God, nang makita ko, nagulat pa ako. Na ang nakita ko, ito ang mga anak ni Juanito Japal, walang kuryente. Walang kuryente, 2009 ito. At ito ang aking naging tulugan, All Stars Hotel. Kasi pag tingala ko, kita yung mga bituin sa langit. Lampas pa sa 5-star. There is joy in serving Jesus. Baka akala nyo, naka-Amerikana ako, hindi ko naranasan ito. Pinakamahal yan. 3:00 ng madaling araw, nagising ako. At natanggal ko yung moskitero. Ang lakas ng lindol. Ditakbo ko, Pastor Juanito, lumilindol. Hindi. Nagkakamot lang yung kalabaw. Nakatali pala dun sa poste ng kubo. Matulog ka. Eto ngayon, tinanong ko, Pastor Juanito, saan galing ang pera nyo? At natustusan nyo yung 25 churches. Hindi ko po makakalimutan. Pati itong anak ko, si Zach, hindi niya makakalimutan ito. Itong 2 babaeng ito, sabi nila, nung si Papa, farmer nung si Papa nakakilala sa Panginoon at siya ay nagpastor na, napabayaan niya na yung farming namin.
kami pong dalawa lumuwas sa Manila at pumasok ng katulong. At yung sweldo namin, ipinapadala namin para sa church planting. Hindi ko makakalimutan yung istorya ito. Hiyang-hiya ako. Hiyang-hiya ako dito sa dalawang babaeng ito. Pag uwi ko, sabi ng isang babae, si Janice, babalik po ako sa Quiapo. Kasi po, next month, more churches will be planted. So, pinuntahan namin ni Jenny sa Quiapo. Sa mga Muslim, nagtitinda ng telepono. At sabi ko kay Janice, Janice, bata pa si Zach nun kukunin na kita. Dodoblehin ko yung kinikita mo dito. Ngayong araw na to, magpaalam ka na. Alagaan mo lang yung anak ko. Ayun, basta't, alagaan mo. At yon, si Janice po, ay siyang nag-alaga at halos nagpalaki na rin kay Zach doon. Ngayon may asawa na at maayos na ang buhay. Ito si Jetan, pastor na po. At sabi ko, Jetan, mag-aral ka hanggang high school, magkolehiyo ka, hahanap ako ng sponsor, ng scholarship mo. Ngayon, nakatapos na po siya sa seminary. At siya ay pastor na rin sa Davao. Hallelujah. Ayan na, ang church ni Juanito Japal. Yung unang-una. God honored the prayers and the vision of Juanito. God has called men and women to pray, share the gospel, and lead house churches. Every October, hundreds of Manobos gather for worship and thanksgiving in Kitumbod. Ito mga leaders ito, pero puno ng Manobo. Nung nandyan ako, 14 na lechon ang nilitsyon nila. Grabe talaga. Hundreds, mga native, maliliit na baboy. Eto na. Saan kinuha ang mga pastor? Puro farmers ito. Parang yung ginagawa ninyo, Pastor Dong. Lahat ng lalaki at babae, tinuruan naming mag-share ng gospel. Pag-uwi nila sa bahay nila, pag-uwi nila sa barangay, nag-share ng gospel, pamilya, gabi-gabi. May mga Bible study at prayer meeting hanggang naging 25 churches. Iba't ibang mga barangay. Tapos, nung linggo ng hapon, dinala nila ako dito. Kanina po, sabi ko, ano ito? Lalagyan ba ito ng kalabaw, kabayo, or harvest? Hindi po. Ito ang pinakabagong church building sa barangay. Pero puno po ito ng worshipers na Manobo. Air continuous. All-star na, air continuous pa. Okay? So, pwede bang pakitulungan mo na nga ako? Ayaw ito. Ayaw. Ito. 11:58 na pala, Pastor Dong. Pwede ba 5 minutes pa? Ha? Kasi gusto, all the way. Ito. Hanggang anong oras bang service natin dito? Unstoppable. Gutom na yung si Zach. And then, eto, hiyang-hiya ako nung malaman ko. Kasi may dala akong PowerPoint, may laptop, may LC, ready. Wala palang kuryente. At ang sermon ko, how to make sacrifices for the Lord. Parang sinampal-sampal ako ng Holy Spirit. Ikaw ang tuturuan kong magsakripisyo. Pinaiyak ako ng Holy Spirit doon nung malaman kong yung dalawang babae nangatulong to support the work of the Lord. Handa silang magbigay ng buhay nila para sa gawain ng Panginoon. So sabi ko, ano po ang kailangan ninyo sa ministry? Naglakas loob na akong itanong. Sabi nito ni Juanito, kailangan ho namin ng motorsiklo. Kasi kalabaw nga lang kabayo. Kung may motorsiklo po, mas maraming church.
Sabi ko, bumunot ako. Ang alam ko, meron akong 5,000 sa wallet ko eh. Sabi ko, kulang ito. Isang SM lang ito sa Jensan. Sabi ko, eto ang tarjeta ko. Pumunta ka sa Jensan, humanap ka ng motorcycle shop at kuhanin mo yung bagay sa ministry mo at sabihin mo ang magbabayad itong Noel Pantoja na nandito. Naglakas loob po ako. Hindi ko alam, mga 65,000 pala yung na-pledge ko. No? Eto, nung pauwi na ako, kasi walang kuryente, walang signal, tumawag ako sa misis ko. Sabi ng misis ko, ano ka ba? Nihoy, niha. Hindi ka man tumawag sa akin. Walang signal doon eh. Hindi ko alam kung kinidnap ka na, namatay ka na ba, o ano ka. Pinagalitan pa ako. Sabi ko, nako, paano kong sasabihin to? Sweetheart, hindi pa nga yun eh. Nag-pledge ako ng motorsiklo. Saan mo kukunin yan? Parang hindi born again? Di ba? Practical side naman. Saan mo kukunin yan? Paano? Kailan mo ibibigay yan? Nung Sunday na yon, ay nag-testimony ako doon sa isang church na malaki. May escalator eh. Sabi ng pastor, kamayan mo yung mga tao. Maya-maya nung mako merong isang babae na merong hawak-hawak na envelope. Sabi ng babae, Pastor, bumili ka ng Bible. Sabi ko, praise God. Dalhin mo sa Kitumbod. Tapos, another guy, sabi niya, Pastor, bumili ka ng 3 kabayo. Sabi ko, Lord, sana may mag-donate ng motorsiklo. Para makaligtas ako. Eto na po. Lampas na ng 3,000 na tao, walang motorsiklo. Kinabukasan, nagpunta ako sa office ko. May lalaki, yung elder ng church, naghihintay. Pastor, sabi niya, gusto kong mag-upgrade ng motorsiklo eh. Bibili akong big bike. I-donate ko na lang ito kay Juanito Japal. Tawag ako kay Mrs. Sweetheart, sinagot na ng Panginoon. Yung Mrs. ko na born again uli. Okay. Hallelujah. Everybody say, Jehovah Jireh. Pagdating ko sa bahay, miss na miss ako ng misis ko. Pero ito ang lesson doon. Nothing can stop the growth of God's kingdom. Amen? Kahit ito, kaya ng Panginoon yan. And the growth is not dependent on human power, but on the power of God. And the gospel message that we bring. Yung power po ng gospel na dinadala natin, yung sineshare natin, it's the power of God for the salvation of people. Huwag nating ikakahiya yan. Hinihintay ng mga tao, in fact, yung message na yan para sa kaligtasan nila. At ito pa ang isang napakalaking lesson para sa ating lahat. God will use the most ordinary disciple to make disciples and start churches. Sabi mo sa katabi mo, gagamitin ka din ni Lord. Si Juanito nga, kinamit ni Lord. So keep on sowing the seed. Amen? Alas 12 na. Meron pa akong third point. 3 minutes na lang po. Okay po? Pasensya na po. Eto. The kingdom of God will surpass all kingdoms in its glory. Kung anumang mga kingdom sa buong mundo, lalagpasan yan ng paglago ng kingdom of God. Ano po yung verse ni Jesus dito? Ano yung sinabi niya dito? Ito po yung the parable. Nawala na yata. Ayan. Saan pa natin may hambing ang kaharian ng Diyos?
Anong talinghaga ang gagamitin natin upang mailarawan ito? Tanong ni Jesus. Ang katulad nito ay butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit kapag tinanim, ito'y lumalagok at nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim. Ito'y nagkakasanga ng mayabong, kaya't ang mga ibon ay nakakapamungad sa lilim nito. Ito po ang picture ng mustard seed. Pero pag full grown, ganito ang full grown. Ano po ang lesson natin dito? The kingdom of God is like a mustard seed. So sinasabi natin, maliit lang ang umpisa ng dahab. Siguro na nag-umpisa kayo, 2 lang kayo eh. House church. Lumaki, nang lumaki, nang lumaki, nang lumaki, kasi faithful kayo and generous in sowing the seed. Dati air continuous, ngayon sobrang lamig na ng aircon. Pero the smallest seed seen by human eyes, when it grows, it becomes the largest of all the garden plants. Mga kapatid, lahat ng gobyerno, lahat ng business empire, lahat ng kaharian dito sa lupa, lilipas lahat yan. Guguho lahat yan. Mawawala lahat yan. Pero ang pinaglilingkuran natin, ang kingdom na sinasamahan natin, where you and I belong, is unstoppable, unshakable, irresistible, everlasting kingdom. Hallelujah! At si Jesus ang King of Kings and Lord of Lords. And He is the King of the Kingdoms. Ano pong sinasabi ko dito? Pastor Dong, kung itong kingdom na ito is unstoppable, everlasting, unshakable, and irresistible, I will give the last drop of my blood for this kingdom. Ibibigay ko, iaalay ko ang lahat. Kasi lahat ng pinagpupunyagyan ko at ginagawa ko dito sa mundo, lilipas lahat. Pero ang ginagawa ko para kay Jesus, forever and ever and ever. Hallelujah. Mga kapatid, be faithful. Be faithful in the work of the Lord, in sowing the seed of the gospel. Remember this, mga kapatid. Basahin natin. The kingdom of God will grow in the face of all oppositions. And then secondly, the growth of the kingdom of God is unstoppable and irresistible. And then the kingdom of God will surpass all kingdoms in its glory. Kaya finally, now this time, say it with real conviction in your heart. Tell the person beside you, you and I, we belong to this kingdom. Amen? Glorious. Glorious kingdom. Kaya, let us work together faithfully until the King of Kings come again to gather us in His glorious kingdom. Lord, salamat. Dati nasa putikan kami ng kasalanan. Kadiliman, mapait na kahapon, diyan kami galing sa kasalanan. Walang direksyon ng buhay. Walang buhay na walang hanggan. Nilinis mo kami. Pinatawad mo kami. Inaring ganap. Iniligtas mo kami. Ngayon kasama kami sa kaharian ng Panginoon. At maghahari kasama ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Lord, narito ang mga buhay namin. Kung akala namin nagsasakripisyo na kami sa pag-attend sa church, sa small givings na ito, Lord, Ikaw binigay mo nga ang buhay mo para sa amin. Narito kami, Panginoon. Ibibigay namin ang buhay namin para sa iyo.
iaalay namin ang lahat-lahat sa agenda ni Jesus Christ. Sinabi mo, go and make disciples of all the nations. There's 100 million Filipinos waiting for the gospel. 3.5 billion in the world waiting to hear the name of Jesus. Lord, here we are. Use us. With courage and boldness, we will go and make disciples. Thank you that the kingdom of God will grow unstoppably. And thank you, Lord, we belong to this kingdom. Lord, I pray for every person here, every couple, every family, and the whole church, the One Hub Church in Parañaque and elsewhere. Habang hinahanap nilang pagharian sila ng aming Panginoon. Lord, ipagkaloob mo po ang lahat ng pangangailangan, whether spiritual or material. Lahat ng pangangailangan ipagkaloob mo para isulong ang iyong gawain at para ang kalwalhatian ng Panginoon ay maranasan ng buong Pilipinas. Bless the One Hub of Christ in Parañaque and everywhere. Salamat sa Campoy family, sa mga servant leaders, ministry leaders, D-group leaders, lalaki, babae, matanda, bata, mga kabataan dito. May your blessings be upon everyone. We give you praise and glory, King of Kings and Lord of Lords, Jesus. Amen and amen. God bless you po. Amen. Salamat po, Bishop. Gusto po namin ipakita sa inyo how we started our church. Pakita nyo, anak, yung picture. Yung sinasabi mo kaninang air continuous, all-star. Ganyan din po yung nangyari sa amin. Nagsimula rin po kami sa Kawayan Isabela. Una, nagsimula kami sa house church. Tama po yung sabi nyo, kaming mag-anak lang, mga kapatid namin. Tapos, pakita mo anak yung kubo. So, sa biyaya ng Diyos, meron po kaming simbahan sa Iligan City. 3 years old na. May simbahan din po kami sa Davao. 6 months old, kaya nakapagpa-attend po kami dun sa conference. Opo. Ang simbahan po natin ay 20 years old na po. Dito sa Parañaque, 6 years old. Nakita na anak yung picture. Ito po yung aming sinimulan. Nakikigamit lang po kami sa wall ng kapitbahay. Kasi yan, si Pastor Dong naggagapas. Sa susunod na message ko, ito na kwento ko. Ayan. Ayan. Si Pastor Dong naggagapas. Araw-araw kasama po namin mga anak namin. Yan po si Hadasa. Si Pastor Hadasa. Yan. Wala po. Mamaya makikita niyo po siya nandito. Mamimit niyo. Siya po yung sa Korea. Yan. Sila po yung mga anak namin. Ngayon, Bishop, nais namin, kaming lahat ng mga pastors na nandito, to this date, we have 54 church pastors ng The Hub. Yan po yung pinagsimulan namin. Lahat po ng mga pastors na nandito, tayo po kayo. Hingi tayo ng panalangin kay Bishop. Lapit po tayong lahat. Awit tayo. Boo, and I will give my life to you. To be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will Alam niyo go. po, Bishop, nasagot mo yung aking tanong. Sabi ko, Lord, anong ginawa mo kay Bishop Pantoja? Bakit siya naging national director? Napakalaki naman ang pinagkatiwala mo sa kanya. Dahil pala ito, meron kang isang ama na naging tapat sa Panginoon. Isang legacy na napakaliwanag. Kaya, church, huwag niyong i-underestimate yung paglilingkod ng inyong mga magulang. Napaka-less effort. Imaginein mo, sa Laguna nagsimula. Ngayon, ang
Ginagamit ng Panginoon, hindi lang sa Pilipinas, buong mundo. Ginagamit ng Diyos. Kaya, Jed, saan ka anak? Halika anak, magpa-pray tayo anak. Halika dito. Mga kapwa ko pastor, Bishop yung tawag nila sa akin, pero Pastor Noel po ito. At halika nga, sweetheart. Hindi ko matawag na sweetheart eh. Halika, sweetheart. I praise God for 42 years of marriage. I pray na yung marriages ninyo ay maging strong pa. Okay? At siguro susunod natin to couples retreat. Ha? Kasi isang burden po namin na makita ang mga couples, lalo na yung mga pastors, strong ang marriage. Kasi pag nasira ang marriage, nawawala na. And secondly, yung mga anak natin. Siguruhin natin na yung mga anak natin magmamahal sa Panginoon at susunod sa Panginoon. Sabi nila ay huwag nating i-brainwash. Pero ako, habang bata yang mga yan, talagang walang ibang aklat, Bible talaga. At talagang hindi lang brainwash, mouthwash, footwash. Lahat ng wash. Para yung mga anak natin hindi maligaw. Amen? Kasi pag hindi natin itinuro yung mga yan, ang magtuturo niyan, social media, Hollywood, at mga kabarkada. So I warn you, I bless your families, your marriage, kapatid. Pero as pastors, and lahat po tayo dito, kasama kayo, sabi ni Jesus, I will build my church. Si Jesus ang builder talaga. No? Tayo, faithfully sowing the seed of the gospel. Be faithful, be generous. Preach the word in season and out of season. The Lord will provide. Okay? I will build my church. At ang sabi ni Jesus, the gates of hell shall not prevail against it. Jesus will sustain His church. If God can sustain the whole universe by the power of His hand, He knows the name of every star. At lahat ng mga bituin dyan at ang na umiikot sa araw, kinokontrol ni Jesus. 1 second lang na magkamali ang pag-ikot niyan. Chaos ang buong universe. But God sustains the universe. God sustains the needs of the church and even your family. At ang sabi niya, not even the gates of hell, not even Satan can win over us. Talo na si Satan. We're serving a victorious God, victorious Jesus. Amen? So magpatuloy kayo sa gawain ninyo. Lord, thank you. Ordinary men and women, but you have chosen them to be shepherds, under shepherds of the Lord Jesus Christ. To feed and to care for the Lamb of God. Our Lamb, the sheep. Ikaw talaga ang great shepherd, Lord. Ikaw ang great shepherd. Kami ay under shepherds mo. Pero ipinagkatiwala mo, we are poimen, we are shepherds of the flock of Jesus Christ. I pray for everyone. These are difficult times in the ministry. Maraming challenges. But I pray for faithfulness. I pray for fruitfulness and abundant harvest. 30 and 60 and 100-fold for everyone. Pagpalain mo po ang mga marriages nila, ang mga anak nila, at patuloy niyong palaguin ang lahat ng gawain na ipinagkatiwala ninyo for the glory of God.
At huwag silang magdidepend sa galing ng tao, sa kayamanan ng tao, sa karunungan ng tao, at kapangyarihan ng tao. Kapit kami sa Panginoon. Magtitiwala kami sa Panginoon at maglilingkod hanggang wakas. Lord, pagpalain mo po ang lahat ng mga iglesia, mga simbahan na hinahawakan nila, mga house churches and groups na hinahawakan nila. Salamat po, Panginoon, at kayo ang maggantimpala sa bawat isa sa kanilang pagtatapat. Pinupuri ka namin. Ikaw ang ulo, ang gobernador. Ikaw ang pangulo ng iyong iglesia. Maghari ka nawa sa iyong iglesia. In Jesus' name. Amen. God bless you, mga pastor. Church, tayo tayong lahat. Hallelujah. Sa kaharian ng Panginoon, sabi niya sa mga salita niya sa Matthew 21:43, na ang kanyang kaharian ay ibibigay niya doon sa mga nagbubunga. Ibibigay niya doon sa mga nagbubunga, sa mga mabunga. Ang paghahari niya ay ihahayag niya sa mga mabunga. Saan sila nagbubunga? Pagkat yung mga nagtatanim na binigyan ng kakayanan ng Panginoon at binigyan ng binhi sa kanilang mga kamay, yung binhi na yun na hindi namamalayan at walang alam ang farmer na ang kanyang binhi, ito'y sumibol at ito'y nabuhay, nagkaroon ng usbong, nagkaroon ng tangkay, isang araw ay naging puno at ito'y naging mabunga. At wala pong puno na nagbunga na ang puno ang kumain ng sarili niyang bunga. Ang nakinabang po ay ang nakapaligid. Ikaw ay nandito pagkat nais kang gamitin ng Lord ay makinabang ang buong bansa. Makinabang ang buong bansa sa bunga na meron ka. Sa oras na ito, ako'y nananalangin, kagaya ng panalangin ng lingkod niya, na magbunga ka sa pangalan ni Jesus. Magbunga ka, magbunga, magbunga, magbunga. Sumagana ang iyong bunga. Sumagana at ang ugat mo ay makasusumpong ng tubig sa batisan. At dumating man ang tag-init, wala itong alalahanin. Ito'y mananatiling luntian ang dahon niya. Magbubunga ito ng hindi na maging sa tamang panahon at hindi sa tamang panahon. Ikaw ay mananatili na magbubunga. Pagkat ito ang sinabi ng Panginoon sa Jeremiah 17, verse 7 to 8. Ikaw ay mananatiling magbubunga. Panginoon, sa ngalan ni Jesus, pinagpapala ko ang iyong mga anak. Taas ang iyong kamay sa pangalan ni Jesus. Pagpalain ng Diyos lahat ng gawa ng iyong mga kamay. Bawat hakbang ng iyong mga paa ay ingatan ng Diyos. Sabi niya, the steps of a good man are ordered by the Lord. Right now, in the name of Jesus, magbunga ka at lahat ng iyong hakbang ay kanyang iingatan. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, humayo tayo at dalhin ang bungang daladala natin upang maging maani sa iba. In Jesus' name. Amen at amen. Amen. Praise God. Maraming salamat po, Bishop. Pwede na po kayo pumunta doon sa office. Salamat, Pastor Dong. Sa office ka na din. Upo kayo sandali, mga anak. Meron lang akong napakahalagang announcement sa inyo. Napakahalaga nito. Nahalaga na importante pa. Yan. Salamat po. Nak, paki-assist Pastor Che sa office. Yan. Salamat po. Doon po. Paki-open niyo po yung ilaw dyan.
Ayan, bakit ko kayo kinikip sandali? Napakahalaga nito dahil ngayong September 5 ay magbabayad tayo ng 270,000 sa City Hall na para mailipat na transfer tax. Ilipat na finally yung pangalan ng lupa sa simbahan, sa The Hub of Christ. Kaya ang gagawin